Patay na ang asawa ko. Iyan ang pinaniniwalaan ko habang nilalamon ng pait at ulan. Pero sa gitna ng marangyang restaurant, nakita ko siya, si Nando, buhay at may kayakap na iba. Habang tinitiis ko ang lupit ng biyenan ko, nagpapakasasa sila sa aking pawis. Akala niyo ba ay habang buhay akong tahi-tahian lang? Nagkakamali kayo. Kaya ko bang itahi ang sarili kong hustisya? Hayaan mo na ang babaeng yan, Mama. Para lang siyang lumang basahan natapos ko nang gamitin at kailangang itapon para hindi bumaho ang bahay natin. Ang boses na yon, ang boses na gabi-gabing dinarasal ni Chesa na muling marinig sa kanyang mga panaginip, ay narinig niya ngayon sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ngunit hindi ito bahagi ng isang panaginip. Ito ay isang matalas na lason na bumaon sa kanyang pandinig. Sa labas ng bintana ng marangyang mansyon ng mga Asunsyon, nakatayo si Chesa sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putik at ang kanyang manipis na tsinelas ay halos maputol na. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang supot ng plastik na naglalaman ng gamot para kay Angel, ang kanyang may sakit na anak. Upang mabili ang mga gamot na ito, 3 gabi siyang hindi natulog para tapusin ang pagtatahi ng mga bestida ng mga mayayamang kliyente ni Doña Concepcion. Ang kanyang mga daliri ay puno ng sariwang tusok ng karayom, mahapdi at namamaga. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil akala niya ay sila na lamang ng kanyang biyenan ang magkatuwang sa pagdadalamhati sa pagkamatay ni Nando. Dahan-dahang itinaas ni Chesa ang kanyang paningin. Sa loob ng mainit at maliwanag na silid, nakita niya ang kanyang asawa, si Nando. Ang lalaking iniyakan niya sa harap ng isang walang lamang kabaong 3 buwan na ang nakalilipas. Buhay na buhay ito, maayos ang suot, at may hawak na baso ng alak habang nakangisi. Sa tabi nito ay si Doña Concepcion na prenteng nakaupo sa kanyang tila tronong upuan. Suot ang mga alahas na ginto na ayon sa kanya ay naisangla na para pambayad sa utang ni Nando. Pero Nando, paano kung maghinala ang mga pinagkakautangan mo? Paano kung malaman nilang nagtatago ka lang dito sa rest house habang nagpapanggap tayong patay ka na? Tanong ni Doña Concepcion. Ang boses nito ay puno ng mapait na katuwaan sa halip na takot. Tumawa si Nando. Isang tawang tila kumakatay sa natitirang piraso ng puso ni Chesa. Ma, sino ang maniniwala? Tingnan mo si Chesa. Napakatanga niya. Umiyak siya sa libing na parang mamatay na rin siya. Hanggat naniniwala ang tangang thirder sewing machine na yon na byuda siya, ligtas tayo. Siya ang gagawa ng lahat ng trabaho. Siya ang haharap sa mga naniningil habang ako ay naghihintay lang ng tamang panahon para umalis ng bansa kasama si Miranda. Miranda, ang pangalan ng babaeng madalas banggitin ni Nando noon bilang isang business partner. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang lahat ng paghihirap ni Chesa, ang lahat ng pambubugbog sa kanyang dangal, at ang bawat patak ng kanyang pawis ay ginamit lamang para sa isang malaking kasinungalingan. Nabitawan ni Chesa ang supot ng gamot. Ang tunog ng pagbagsak nito sa basang lupa ay nalunod sa malakas na kulog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na mas malakas ang pagkabasag. Ang kanyang buong mundo na itinahi niya ng buong ingat sa loob ng maraming taon ay biglang naghimay-himay. Ang bawat hibla ng pag-asa ay naputol. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na humahalo sa malamig na tubig ng ulan nang madiin niyang maikuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Hindi na siya makahinga. Ang bawat hininga ay tila punyal na dumadaan sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang salamin ng bintana at saksakin ang asawang itinuring niyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging rebulto ng asin. Lumingon si Doña Concepcion sa direksyon ng bintana. Tila may naramdamang kakaiba. Mabilis na nagtago si Chesa sa likod ng isang malaking puno.
Ang kanyang likod ay sumandal sa magaspang na balat nito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Bakit? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Bakit ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ang siya ring humukay ng kanyang libingan habang siya ay humihinga pa? Sa gitna ng kadiliman at sa ilalim ng puot ng langit, isang bagong uri ng lamig ang bumalot kay Chesa. Hindi ito ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng isang pusong unti-unting nagiging bato. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi na para sa pangungulila, kundi para sa isang pangakong sisilang sa gitna ng trahedya. Anong halaga ng isang panata kung ang pinangakuan mo ay isang demonyong nagtatago sa mukha ng isang anghel? Kung ang bawat tahi ng pag-ibig ay naging tanikala ng pang-aalipin, hindi ba nararapat lamang na lagutin na ang sinulid at hayaang mahulog ang lahat sa lupa? Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa liwanag ng mansyon bago siya dahan-dahang umatras patungo sa dilim. Hawak ang kanyang dibdib na itanong niya sa kanyang sarili sa wikang tila nang galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ko itatahi ang dangal ng mga taong matagal na akong hinubaran ng pagkatao? Puno ng pait ang bawat hakbang ni Chesa pabalik sa maliit na silid na nagsisilbing talyer at tulugan nila ng kanyang anak. Ang bigat ng kanyang mga paa ay tila lalong bumibigat dahil sa putik at sa katotohanang pasan-pasan niya. Hindi na kailangan ng anumang orasan ni Chesa dahil ang bawat kirot sa kanyang likod at ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ang nagsasabi sa kanya na tapos na ang gabi at magsisimula na naman ang isang mahabang araw ng pagdurusa. Pagpasok niya sa silid, ang tanging maririnig ay ang mahina at garihalgal na paghinga ni Angel. Ang bata ay nakabalot sa isang manipis na kumot na puno ng tagpi-tagpi. Hinaplos ni Chesa ang noo ng anak. Mainit pa rin ito. Ang supot ng gamot na nabawi niya mula sa putikan kanina ay dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng lumang makinang panahi. Ang makinang ito ang saksi sa libu-libong patak ng kanyang luha at sa dugong dumaloy mula sa kanyang mga daliri. Ngunit ngayon, tila isa na itong halimaw na nagpapaalala sa kanyang pagiging bilanggo. Mama, mahinang tawag ni Angel. Ang boses ng bata ay tila isang maliit na kislap ng liwanag sa madilim na kwento ni Chesa. Gutom na po ako. Kumurot ang puso ni Chesa. Sandali lang anak, ipagluluto kita ng lugaw. Inumin mo muna itong gamot. Wala pang ilang sandali. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang matinis na boses mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Ang bawat yabag ng mga hakbang sa pasilyo ay tila paghampas ng latigo sa pandinig ni Chesa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Narito na ang kanyang reyna ng kalupitan. Chesa, nasaan ka na bang babae ka? Ang dumi-dumi ng sala. At bakit wala pa ang kape ko? Ang sigaw ni Doña Concepcion ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at kawalan ng pakundangan. Lumabas si Chesa mula sa bodega, bit-bit ang kanyang pagod at ang lihim na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng marangyang sala si Doña Concepcion, suot ang isang mamahaling pantulog na gawa sa seda. Sedang itinahi rin ni Chesa ng walang bayad. Pasensya na po, Mama. Pinainom ko lang po ng gamot si Angel. Mahinang sagot ni Chesa habang nakayuko. Ang pagtawag niya ng mama sa babaeng ito ay tila isang malaking kasalanan sa kanyang sarili pagkatapos ng narinig niya kagabi. Isang matunog na singhal ang isinagot ng matanda. Gamot na naman? Napakagastos ng batang iyan. Alam mo namang baon tayo sa utang dahil sa pagkamatay ng anak ko, di ba? Imbes na inuuna mo ang kape ko, inuuna mo ang bata. Utang na loob mo sa pamilyang ito na hindi namin kayo pinalaya sa lansangan pagkatapos mawala ni Nando. Gusto ni Chesa na sumigaw.
Gusto niyang isampal sa mukha ng matanda ang katotohanang alam niyang buhay si Nando at nagpapakasasa sa ibang babae. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Alam niyang sa isang maling pagkilos, si Angel ang magbabayad. O heto! Wika ni Doña Concepcion sabay hagis ng isang bungkos ng telang itim sa paanan ni Chesa. Gawin mong 3 bestida yan bago matapos ang linggo. May party ang mga amigas ko sa Sabado. Kailangang magmukha akong kagalang-galang kahit nagluluksa. Pero mama, wala na po tayong bigas at kailangan ni Angel ng masustansyang pagkain. Wala akong pakialam. Maghanap ka ng paraan. Treadler ka, di ba? Yun ang silbi mo rito at huwag kang hihingi ng pera sa akin dahil natalo ako sa ibig kong sabihin dahil kulang pa ang pambayad natin sa kuryente. Mabilis na naituwid ng matanda ang kanyang dila, ngunit huli na. Narinig ni Chesa ang tunay na dahilan. Ang perang dapat ay para sa pagkain at gamot ay muling naubos sa pagsusugal ng kanyang biyenan. Bumalik si Chesa sa bodega. Umupo siya sa harap ng makina at nagsimulang mag-ikid ng sinulid. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makina ay tila isang paulit-ulit na daing ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri. May mga sugat na hindi na gumagaling. May mga kalyong hindi na mawawala. Siya ang haligi ng bahay na ito, ngunit siya rin ang tuntungan ng kanilang mga paa. Habang nagtatahi, ang bawat tusok ng karayom sa tela ay iniisip niya bilang pagtutuos sa hinaharap. Sa bawat hibla ng sinulid, hinahabi niya ang kanyang galit. Sa bawat tahi, bumubuo siya ng isang plano. Hindi na siya ang dating Chesa na umiiyak sa bawat mura. Siya na ang Chesa na nagbibilang ng utang, ngunit hindi utang na loob, kundi utang ng katarungan. Bandang tanghali, isang malakas na pagkalampag sa pintuan sa labas ang narinig. Ang tunog ng mga bakal na nagbabanggaan ay nagbigay ng kaba sa lahat ng nasa loob ng bahay. Isang lalaking nakauniporme ang nakita ni Chesa sa bintana. Tao po. May sulat mula sa bangko para kay Doña Concepcion Asuncion. Sigaw ng lalaki. Nagmamadaling lumabas ang matanda. Tila may kinatatakutan. Ngunit bago pa man niya makuha ang sulat, nahulog ito sa sahig. Malapit sa paanan ni Chesa na noon ay nagpupunas ng sahig sa beranda. Dahan-dahang pinulot ni Chesa ang sobre. Kahit hindi pa niya binubuksan, kitang-kita ang malalaking pulang letra sa labas nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga katagang nakasulat. Final Notice of Foreclosure. Ang bahay na ito, ang kaisa-isang bubong na nagtatago sa mga kasinungalingan ng mga Asuncion ay kukunin na ng bangko. Ang lahat ng paghihirap ni Chesa, ang lahat ng perang ibinigay niya kay Doña Concepcion para raw sa pambayad ng bahay ay naglaho na parang bula sa mga sugalan. Akin na yan! Sigaw ni Doña Concepcion, sabay hablot sa sulat, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel sa takot. Tiningnan siya ni Chesa ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi yumuko ang thirder sewing machine. Saan napunta ang pera, Mama? Ang pera na 3 taon kong pinaghirapan? Wala kang pakialam. Pumasok ka sa loob. Bulyaw ng matanda. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chesa ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi isang mapait na tagumpay. Ang pamilyang umapi sa kanya ay unti-unti nang kinakain ng sarili nilang mga anino. Ngunit ang tanong ay, saan sila pupunta ni Angel kapag nawala ang bubong na ito? At paano niya mahaharap ang bagyong paparating kung wala siyang kahit isang kusing sa kanyang bulsa? Ang bawat sentimo na itinatago ni Chesa sa loob ng isang kinakalawang na lata ng biskwit ay may katumbas na dugo at puyat. Sa ilalim ng maluwag na tabla, sa sulok ng kanyang talyer, doon niya inilalagak ang kanyang tanging pag-asa, ang perang pambili ng mas malakas na gamot para kay Angel, at ang pangarap na balang araw
ay makakaalis din sila sa impyernong iyon. Ngunit sa hapong iyon, pag-angat niya sa tabla, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na semento at ang nakabukas na takip ng lata. Wala na ang laman. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 6 na buwan ay naglaho. Mabilis na tumayo si Chesa. Ang kanyang puso ay tila tambol na hinahampas ng kaba. Patakbo siyang pumunta sa sala ng mansyon. Doon, nakita niya si Doña Concepcion na nakaharap sa malaking salamin. Masayang isinusukat ang isang kwintas na ginto na may disenyong antigo. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila pangungutya sa mga matang pagod ni Chesa. "Mama, ang pera ko po." Nanginginig ang boses ni Chesa habang nakaturo sa lata na hawak na ngayon ng matanda. "Bakit niyo po kinuha?" "Para kay Angel po iyon. Pambili po ng gamot at para sa pag-aaral niya sa susunod na buwan." Lumingon si Doña Concepcion. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Sa halip, isang mapanuring tingin ang ipinukol niya sa kanyang manugang. "Ang pera ko kamo? Chesa, nagkakamali ka. Lahat ng kinikita mo habang nakatira ka sa ilalim ng bubong ko ay pag-aari ko. Isipin mo na lang na ito ay bayad sa renta at sa pagkain ninyong mag-ina. At ang kwintas na ito, kailangan ko ito para sa pagtitipon mamaya. Hindi pwedeng magmukha akong pulubi sa harap ng mga De La Vega. Pero mama, may sakit ang bata. Nagmamakaawa po ako. Ibalik niyo po kahit kalahati lang." Hindi na bumababa ang lagnat ni Angel. Lumuhod si Chesa sa paanan ng matanda. Ang kanyang mga palad ay nakasara sa paanan ni Doña Concepcion. Ang kanyang maruming damit ay sumayad sa mamahaling alpombra, isang larawan ng matinding kaapihan. Walang pakundangan na tinabig ng matanda ang mga kamay ni Chesa. "Tumigil ka sa pag-iinarte mo. Ang batang iyan ay sadyang sakitin dahil mahina ang dugo mo. Huwag mo akong sisihin sa kapabayaan mo at huwag na huwag mong dudumihan ang sapatos ko." Humagulol si Chesa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng pinakamahihirap na tela, ay tila nawala ng lakas. Ang bawat tawa ni Doña Concepcion habang hinahangaan ang kanyang sarili sa salamin ay tila mga tinik na bumaon sa kaluluwa ni Chesa. Paano nagagawang unahin ng isang lola ang kanyang luho kaysa sa buhay ng sarili niyang apo? Dahan-dahang tumayo si Chesa. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luha. Ang galit at pait ay naghahalo sa kanyang dibdib na tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mahina ngunit nakapangingilabot na tunog ang narinig niya mula sa bodega. Ang tunog ng isang katawang bumagsak sa sahig. "Angel!" sigaw ni Chesa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang silid. Doon, nakita niya ang kanyang anak na nakabulagta sa tabi ng kama. Ang balat ng bata ay maputlang maputla, ngunit kapag hinawakan ay tila nagbabagang uling sa init. Ang mga mata ni Angel ay nakatirik at ang kanyang maliit na dibdib ay tila hirap na hirap sa pagkuha ng hangin. "Anak, Angel, gumising ka. Huwag mong iwan si Mama." Niyakap ni Chesa ang bata. Pilit itong ginigising, ngunit walang tugon. Ang katawan ni Angel ay naging malambot at walang buhay sa kanyang mga bisig. Lumingon si Chesa sa pinto. Umaasang makikita ang kahit katiting na awa sa mukha ni Doña Concepcion na sumunod sa kanya. Ngunit ang matanda ay nakatayo lamang doon. Hawak pa rin ang kanyang bagong kwintas at ang tanging sinabi ay, "Huwag mo akong hihingan ng pambayad sa ospital dahil wala na akong pera." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Chesa ay naputol. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay nabasag lamang ng mabilis at garihalgal na hininga ng isang inang nawawalan na ng pag-asa. Sa gitna ng init ng lagnat ni Angel at ng lamig ng puso ng kanyang biyenan, naramdaman ni Chesa na tila tumigil ang ikot ng mundo. Kaya ba ng isang ina na buhayin ang kanyang anak
Gamit lamang ang kanyang mga luha? O kailangan na niyang isuko ang huling piraso ng kanyang dangal upang humingi ng tulong sa mundong matagal na siyang kinalimutan? Maawa ho kayo. Tulungan niyo ang anak ko. Ang boses ni Chesa ay halos pumanaw na sa hangin habang tumatakbo siya sa gitna ng kalsada, bitbit ang walang malay na katawan ni Angel. Ang bawat hakbang niya ay tila paghampas ng martilyo sa semento at ang bawat hininga niya ay may lasa ng dugo at alikabok. Wala siyang pera para sa tricycle, wala siyang kahit isang kusing dahil ninakaw ng sariling biyenan ang kanyang huling pag-asa. Ang tanging baon niya ay ang init ng katawan ng anak na tila tumutunaw sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakasisilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Ang ugong ng isang malakas na makina ng sasakyan ay tila isang babala na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang itim at marangyang kotse ang huminto. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang nanginginig na mga tuhod. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa ay lumikha ng isang ulap ng alikabok na bumalot sa kanila. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng plansadong polo. May tindig na kagalang-galang at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ang lumabas. Siya si Don Rodrigo de la Vega. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagtataka at hindi maipaliwanag na habag. Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo sa gitna ng daan? Ang boses ni Rodrigo ay malalim, kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang anak ko, hindi na siya humihinga ng maayos. Wala po akong pambayad sa ospital. Please, sir, kahit itapon niyo na lang kami sa tapat ng klinika. Ang mga salita ni Chesa ay naghihingalo, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa mukha ni Angel. Hindi na nag-atubili si Rodrigo. Sakay. Ngayon din, sa loob ng sasakyan, ang lamig ng aircon ay tila isang estranghero sa balat ni Chesa na sanay sa init ng bodega. Naupo siya sa malambot na upuang balat, yakap-yakap ang anak, habang si Rodrigo ay tahimik na nagmamaneho ng mabilis. Paminsan-minsan, sumusulyap ang lalaki sa rearview mirror, pinagmamasdan ng babaeng mukhang pagod na pagod, ngunit may determinasyong hindi matatawaran. Pagdating sa ospital, hindi hinayaan ni Rodrigo na pumila si Chesa. Sa isang kumpas ng kanyang kamay at ilang salita sa mga nurse, mabilis na naipasok si Angel sa emergency room. Ang lahat ng gastusin ay tila hindi naging hadlang sa ilalim ng pangalan ng isang De La Vega. Naiwang nakaupo si Chesa sa isang bench sa labas. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong putik at bahid ng pawis ng anak. Lumapit si Rodrigo, may dalang isang baso ng tubig. Ang kanyang pagkilos ay banayad, malayo sa kagaspangan na nakasanayan ni Chesa sa loob ng mansyon ng mga Asunsyon. Uminom ka muna. Ligtas na ang bata, sabi ng doktor. Pagod at malnutrisyon ang dahilan kung bakit bumigay ang katawan niya. Wika ni Rodrigo habang nakatayo sa harap niya. Salamat ho. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Isa lang ho akong mananahi. Tugon ni Chesa. Ang kanyang tinig ay puno ng hiya. Ang konsepto ng utang na loob ay muling bumabalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi ito tanikala, kundi isang salbabida. Hindi mo kailangang magbayad. May kung anong nagtulak sa akin na dumaan sa kalsadang iyon ngayon. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Chesa. Tila may hinahanap na anino ng nakaraan. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor. Mrs., gising na ang anak niyo. Maaari na kayong pumasok sa loob para tingnan siya. Kailangan lang naming ayusin ang kanyang gown para sa infusion. Nagmamadaling pumasok si Chesa. Kasunod si Rodrigo na tila hindi rin maiwan ang mag-ina. Nang buksan ng nurse ang bahagi ng damit ni Angel para ayusin ang dextrose, nahawi ang telang nakatakip sa balikat ng bata. Doon, sa gitna ng puting balat ni Angel, ay isang maliit na balat na kulay kape. Isang birthmark na hugis,
Tila isang bituin na may tatlong dulo. Ang basong hawak ni Rodrigo ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha, na kanina ay kalmado, ay biglang naging parang estatwa na nakakita ng isang himala o marahil ay isang multo. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa balat sa balikat ni Angel. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi maaari, bulong ni Rodrigo sa kanyang sarili. Ang boses niya ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Lumingon si Chesa, nagtataka sa biglang pagbabago ng reaksyon ng kanyang tagapagligtas. May problema po ba, Don Rodrigo? Tumingin si Rodrigo kay Chesa at sa sandaling iyon, ang mga mata ng lalaki ay puno ng libu-libong tanong na tila 10 taon nang nakabaon sa limot. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila may isang lihim na pilit kumakawala mula sa madilim na sulok ng kanyang alaala. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat segundo ng gabing iyon ay tila isang malinaw na dibuho na nakaukit sa pinakamalalim na sulok ng isipan ni Rodrigo. Ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng malakas na kulog na yumanig sa lumang rest house sa probinsya, at ang init ng balat ng isang babaeng hindi niya kailanman nakita ang mukha dahil sa kadiliman. Ang tanging alaala niya ay ang gaspang ng isang telang sako na nakatakip sa kanyang mga mata at ang bango ng sampagita na humahalo sa amoy ng ulan. Nang mga sandaling iyon, ang huling bagay na naramdaman niya bago siya mawalan ng malay dahil sa laso ng alak na ibinigay ng mga Asunsyon ay ang haplos ng isang maliit na kamay sa kanyang balikat, isang kamay na may hawak na lihim. Don Rodrigo, ayos lang po ba kayo? Tila kayo nakakita ng multo. Ang boses ni Chesa ay bumasag sa katahimikan, nagpabalik sa diwa ni Rodrigo sa kasalukuyan. Dahan-dahang huminga ng malalim si Rodrigo, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pinagmasdan niyang muli ang batang si Angel na ngayon ay himbing na sa tulog. Ang mukha ng bata, ang hugis ng ilong nito, at ang paraan ng pagtikom ng kanyang mga bibig. Lahat ay tila isang salamin ng sariling anyo ni Rodrigo noong siya ay bata pa. Ngunit ang balat sa balikat nito, ang pinakamalakas na ebidensya. Ang balat na yon ay isang namamanang marka sa pamilya de la Vega na tanging ang mga lalaking anak lamang ang nagtataglay. At ngayon, narito ito sa isang batang babae na itinuturing na anak ng isang Asunsyon. Pasensya ka na, Chesa. May naalala lang ako sa balat ng anak mo. Isang taong matagal ko nang hinahanap. Ang boses ni Rodrigo ay naging paos, puno ng emosyong pilit niyang itinatago. Ilang taon na ba si Angel? 9 na taon na po siya sa susunod na buwan, Don Rodrigo. Sagot ni Chesa habang inaayos ang kumot ng anak. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya po ang tanging dahilan kung bakit ako nananatiling buhay. 9 na taon. Ang bilang ay saktong-sakto sa panahong lumipas mula noong gabing iyon. Noong panahong ang pamilya Asunsyon ay biglang yaman mula sa isang investment na hindi kailanman naipaliwanag, at si Chesa ay biglang ikinasal kay Nando sa isang mabilis at tila itinagong seremonya. Isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Rodrigo. Ang mga Asunsyon, ang pamilyang matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa negosyo, ay maaaring nagtanim ng isang napakalaking kasinungalingan. Maaari kayang ang babaeng kasama niya noong gabing iyon ay walang iba kundi si Chesa? At kung gayon, ang batang ito ay hindi kay Nando. Naramdaman ni Rodrigo ang matinding galit na naglalayab sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Hindi niya maaaring biglain si Chesa, lalo na't nakikita niya ang takot at kawalan ng tiwala sa mga mata nito. Kailangan niya ng katibayan. Isang katibayang hindi mababali ng anumang salita o pera. Chesa, magpahinga ka muna. Hayaan mong ang mga nurse na ang mag-asikaso kay Angel. May mga kailangan lang akong ayusin sa opisina ng ospital
para matiyak na wala na kayong problemahin sa mga bayarin. Wika ni Rodrigo. Ang kanyang tinig ay muling naging kalmado, ngunit may kasiguraduhan. Nang lumabas si Rodrigo sa silid, hindi siya pumunta sa cashier. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Arturo, kailangan ko ng isang DNA test kit. Ngayon din, dalhin mo rito sa ospital nang walang nakakaalam. At Arturo, ipahanap mo ang lahat ng record ng kasal ni Nando Asuncion at Chesa. Gusto kong malaman ang bawat detalye, kahit ang petsa ng unang check-up ni Chesa noong nagbubuntis siya. Bumalik si Rodrigo sa harap ng glass window ng silid ni Angel. Pinanood niya si Chesa na dahan-dahang humilig sa tabi ng anak. Ang pagod nito ay tila unti-unti nang lumulubog sa antok. Ang bawat haplos ni Chesa sa buhok ni Angel ay tila isang tahi na nagdurugtong sa nawawalang piraso ng buhay ni Rodrigo. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na hinawakan ni Rodrigo ang isang maliit na suklay na naiwan ni Chesa sa upuan kanina. Isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Angel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pananabik at puot. Pananabik na mayakap ang tunay niyang dugo at puot sa mga taong nagnakaw ng halos isang dekada ng kanyang buhay bilang ama. Kung totoo ang hinala ko, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luha ni Chesa ay babayaran ninyo ng higit pa sa inyong kayamanan. Bulong ni Rodrigo sa hangin habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa bata. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano tatanggapin ni Chesa ang katotohanan na ang anak na itinuring niyang bunga ng kanyang kasal ay sa katunayan ay bunga ng isang gabing puno ng panlilinlang? At ano ang gagawin ni Doña Concepcion kapag nalaman niyang ang alas na hawak niya ay unti-unti nang nadudurog? Ang gabi ay tila lalong naging madilim at sa loob ng ospital, isang lihim ang dahan-dahang binubuksan, isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Habang mahimbing ang tulog ng buong mundo sa ilalim ng kumot ng gabi, may isang aninong gumagala sa madidilim na pasilyo ng mansyon ng mga Asuncion. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng doorknob sa pintuan sa likod ay halos hindi narinig. Tila isang mahinang buntong hininga ng hangin. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at nakatakip ang mukha ng banet ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang iginagala ang paningin sa mga gamit na dati ay sa kanya. Si Nando, ang lalaking dapat ay nakalibing na sa ilalim ng lupa, ay narito ngayon, humihinga at naglalakad sa bahay na kanyang tinalikuran. Nando, ano ba? Papatayin mo ba ako sa gulat? Pabulong na sigaw ni Doña Concepcion habang lumalabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig, ngunit may kasama ring inis. Ma, kailangan ko ng pera. Ngayon din, nagmamadali si Miranda. Kailangan na naming umalis papuntang probinsya bago pa may makakilala sa akin dito sa Maynila. Wika ni Nando, ang kanyang boses ay magaspang at walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang asawa at anak. Wala na akong maibibigay sa iyo. Ang bahay na ito ay kukunin na ng bangko at ang huling pera ni Chesa ay naibili ko na ng kwintas para hindi tayo magmukhang kawawa. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Reklamo ng matanda habang pilit na itinatago ang kanyang mga alahas sa likod ng kanyang likuran. Wala akong pakialam sa bahay na ihintay ito. Ibigay mo sa akin ang kwintas na yan. Isasangla ko yan para sa pocket money namin ni Miranda. Lumapit si Nando sa kanyang ina. Ang kanyang mga kilos ay puno ng agresyon. Sa sandaling iyon, ang maskara ng isang mapagmahal na anak ay tuluyan ng natanggal, naiwan ang isang sakim na lalaking handang magnakaw kahit sa sariling magulang. Sa kabilang dako, si Chesa ay dahan-dahang naglalakad papasok sa bakuran. Pinayagan siya ng nurse na umuwi sandali para kumuha ng ilang gamit ni Angel
At para kuhanin ang natitirang telang, kailangang tapusin. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-asa dahil sa kabutihan ni Don Rodrigo. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng kaba nang makita niyang bukas ang pinto sa likod. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat yabag ng kanyang paa sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Naamoy niya ang isang pamilyar na amoy, ang amoy ng murang sigarilyo na madalas gamitin ni Nando. Ang kanyang hininga ay tumigil. Nando! Bulong niya sa dilim. Biglang bumukas ang ilaw sa sala. Nagulat si Nando at Doña Concepcion sa pagdating ni Chesa. Ang tatlo ay nanatiling estatwa sa gitna ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng bawat isa. Chesa! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay sa ospital ka? Nauutal na tanong ni Doña Concepcion habang pilit na humaharang sa harap ni Nando. Ngunit hindi na nagpadala si Chesa sa takot. Tiningnan niya ang lalaking nakatayo sa harap niya. Ang asawang iniyakan niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng dangal. Buhay ka nga. Buhay ka habang kaming mag-ina ay nagpapakamatay sa gutom at pagod. Tumawa si Nando. Isang tawang puno ng pangungutya. Oo, Chesa. Buhay ako. At salamat sa'yo. Dahil sa katangahan mo, nagkaroon ako ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay nang walang sabit. Pero dahil nandito ka na rin lang, ibigay mo sa akin ang anumang halaga na itinago mo pa. Wala na akong pera, Nando. Ninakaw na ng nanay mo ang lahat. Mahiya ka naman, may sakit ang anak mo. Sigaw ni Chesa, ang kanyang tinig ay puno ng puot na 10 taon niyang kinimkim. Anak ko? Sigurado ka bang sa akin ang batang iyan? Asar ni Nando habang humahakbang palapit kay Chesa. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang ginawa ni na mama noon sa rest house? Na ibinenta kanila sa isang mayamang lalaki para lang magkaroon tayo ng puhunan? Baka nga pasalamat ka pa at pinakasalan kita kahit alam kong amoy lalaki ka na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nando. Ang tunog ng palad ni Chesa na tumama sa pisngi ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Nanginginig ang buong katawan ni Chesa. Dahil sa galit, hinablot ni Nando ang braso ni Chesa at itinulak ito ng malakas patungo sa pader. Ang likod ni Chesa ay tumama sa matigas na semento, nagdulot ng isang matinding kirot na tila bumasag sa kanyang mga buto. Hindi pa nasiyahan, dinukot ni Nando ang isang baril mula sa kanyang likuran. Isang panakot na kinuha niya sa kanyang mga kasamahang kriminal. Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Chesa. Ibigay mo ang pera kung ayaw mong sumunod sa libingan na akala mo ay kinalalagyan ko. Sigaw ni Nando habang itinututok ang dulo ng baril sa noo ni Chesa. Nando, huwag. Baka may makarinig. Pagmamakaawa ni Doña Concepcion, ngunit huli na. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagputok ang yumanig sa loob ng mansyon. Ang bala ay tumama sa isang malaking florera sa tabi ni Chesa, naging dahilanan upang magsabog ang libu-libong piraso ng porselana sa sahig. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang kukumalat sa hangin, kasabay ng matinding katahimikan na tila humigop sa lahat ng tunog sa paligid. Napasandal si Chesa sa pader. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa gulat, habang ang isang maliit na hiwa sa kanyang pisngi mula sa tumalsik na piraso ng florera ay nagsimulang maglabas ng dugo. Sa susunod, hindi na florera ang tatamaan ko. Banta ni Nando bago mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Bit-bit ang kwintas na kinuha niya mula sa leeg ng kanyang ina. Naiwang nakaluhod si Chesa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa mga basag na piraso ng porselana. Ang bawat sugat sa kanyang balat ay tila hindi niya nararamdaman dahil ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na haplos ng kamatayan na muntik na niyang malasap. Sino ang lalaking bumaril sa kanya? Ang asawang minahal niya
o ang halimaw na nilikha ng kasakiman? At paano niya babalikan muli ang kanyang anak sa ospital kung ang bawat sulok ng kanyang buhay ay puno na ng panganib at lihim? Ang bawat tibok ng puso ni Chesa ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib habang mabilis siyang naglalakad pabalik sa ospital. Ang sugat sa kanyang pisngi ay tuyo na, ngunit ang hapdi nito ay tila isang paalala ng baril na itinutok sa kanya ng sariling asawa. Ang bam sa kanyang braso mula sa pagkakatulak ni Nando ay unti-unti nang nagiging kulay ube, isang marka ng kataksilan na hindi kailanman mabubura ng anumang sabon. Sa gitna ng liwanag ng hallway ng ospital, nakita niya si Don Rodrigo na nakatayo sa tapat ng silid ni Angel. Ang tindig nito ay tila isang matatag na pader sa gitna ng bagyo. Nang makita ni Rodrigo ang kalagayan ni Chesa, ang gulugulong buhok, ang punit na laylayan ng damit, at ang bahid ng dugo sa pisngi, ang kanyang mga kamao ay automatikong nagtagis. Chesa, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Rodrigo ay mababa, ngunit ramdam ang naglalayab na galit sa ilalim nito. Hindi nakasagot si Chesa. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya sa harap ni Nando ay biglang naglaho na parang usok. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang malalakas at mainit na mga bisig ni Rodrigo na sumalo sa kanya. Ang bango ng lalaki, amoy ng mamahaling kahoy at malinis na hangin ay tila isang gamot na nagpatahimik sa nanginginig niyang kalamnan. Dalhin niyo siya sa kabilang kwarto. Tawagan ang doktor. Ngayon din. Utos ni Rodrigo sa mga nurse. Dahan-dahang inihiga ni Rodrigo si Chesa sa isang kama. Kumuha siya ng malinis na bulak at dahan-dahang pinunasan ng dugo sa mukha ng babae. Ang bawat kilos niya ay puno ng ingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang piraso ng porselana sa mundo. Sa sandaling iyon, ang distansya ng kanilang mga mukha ay sapat na upang maramdaman ni Chesa ang mainit na hininga ni Rodrigo. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Walang sino man ang makakasakit sa iyo muli. Bulong ni Rodrigo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Chesa. Habang nagpapahinga si Chesa, lumabas si Rodrigo upang kausapin ang kanyang tauhang si Arturo. Arturo, nakuha mo na ba ang kailangan ko? Opo, Don Rodrigo. Ang foreclosure notice mula sa bangko para sa mansyon ng mga Asunsyon ay nabili na natin. Sa madaling salita, kayo na po ang may-ari ng bahay na tinitirhan nila. At tungkol naman sa mga utang ni Nando, sa mga ilegal na nagpapautang, binayaran na rin natin ang lahat para makuha ang mga orihinal na titulo ng kanilang natitirang lupain. Ulat ni Arturo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rodrigo. Mabuti. Gusto kong malaman ni Doña Concepcion na ang bawat pagkain na isinusubo niya, ang bawat hibla ng damit na isinusuot niya, ay pag-aari ko na. Pero huwag mo munang sabihin sa kanila kung sino ang nasa likod nito. Hayaan nating mamatay sila sa takot at pagtataka. Samantala, sa loob ng mansyon, nanginginig ang mga kamay ni Doña Concepcion habang hawak ang telepono. Isang tawag mula sa bangko ang nagsabing ang foreclosure ay nakahold na dahil may isang misteryosong kumpanya na nagbayad ng lahat ng kanilang balanse. Sino? Sinong magbabayad ng milyon-milyong utang natin? Tanong ng matanda sa kawalan. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Alam niyang sa mundo ng mga mayayaman, walang ibinibigay ng libre. Ang biyayang ito ay tila isang pain sa isang bitag na hindi niya makita. Bumalik si Rodrigo sa silid ni Chesa, bitbit ang isang maliit na sobre. Nakita niyang gising na ang babae at nakaupo sa gilid ng kama. Chesa, heto ang mga gamot ni Angel para sa buong buwan. At huwag mo nang isipin ang bill sa ospital. Bayad na ang lahat. Wika ni Rodrigo habang iniaabot ang resibo na may tatak na zero balance. Don Rodrigo, bakit pangit?
Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito para sa amin? Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Maluhaluhang tanong ni Chesa. Ang bigat ng utang na loob ay tila muling dumadagan sa kanya. Lumapit si Rodrigo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Chesa. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nagbigay ng kuryente sa buong katawan ng babae. Hindi mo kailangang magbayad, Chesa. Gawin mo na lang itong utang sa tadhana. Darating ang araw na mauunawaan mo rin kung bakit. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na salita ni Rodrigo, may isang lihim na hindi pa niya masabi. Hawak na ni Arturo ang resulta ng DNA test at sa loob ng ilang minuto, malalaman na ni Rodrigo kung si Angel nga ay ang batang nawawala sa kanyang buhay. Habang naglalakad si Chesa patungo sa cashier para kumpirmahin ang lahat, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap sa gilid. Grabe ang swerte naman ng babaeng yan. Akalain mo, ang pinakamayamang De La Vega pa ang nag-asikaso sa bill ng anak niya? Pero narinig mo ba? Sabi ng head nurse, hindi lang bill ang binayaran. Pati raw ang records ng panganganak ng babaeng yan ay ipinakuha ni Don Rodrigo. Natigilan si Chesa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bakit kailangan ni Don Rodrigo ang kanyang birth records? Ano ang kaugnayan ng isang makapangyarihang bilyonaryo sa isang gabing pilit na niyang ibinabaon sa limot? Ang bawat hakbang ni Chesa patungo sa labas ng ospital ay puno ng hinala. Ang tulong ni Rodrigo na tila isang biyaya mula sa langit ay unti-unting nagkakaroon ng mga anino ng pagdududa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang tagapagligtas o isa ring manggagamit na may mas malalim na pakay? 99%. Ang mga numerong yon sa puting papel ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa paningin ni Rodrigo. Ang bawat letra ng salitang positive ay tila isang malakas na selyo na tumatatak sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng tahimik at malamig na opisina ni Dr. Santos, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Rodrigo at ang mahinang tunog ng papel na nayuyupi sa kanyang nanginginig na mga kamay. Anak ko siya. Si Angel ay anak ko. Ang katotohanan ito ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa dibdib ni Rodrigo na nagdulot ng halo-halong saya, pagsisisi at naglalayab na puot. 10 taon. 10 taon siyang pinagkaitan ng pagkakataong tawaging papa ng sarili niyang dugo. 10 taon niyang hindi nayakap ang bata sa mga gabing may sakit ito. At 10 taon niyang hinayaan ang babaeng mahal niya na magdusa sa kamay ng mga mapagsamantalang asunsyon. Dahan-dahang tumayo si Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang makita si Angel. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Pagpasok niya sa silid ng bata, nakita niya si Chesa na nakaupo sa tabi ng kama. Dahan-dahang sinusuklay ang buhok ni Angel habang humuhuni ng isang malungkot na awitin. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanilang mag-ina na nagbibigay sa kanila ng isang anyong tila mga anghel sa gitna ng dumi ng mundo. Don Rodrigo, narito po pala kayo. Bati ni Chesa, agad na tumayo at inayos ang kanyang sarili. Napansin ni Chesa ang pamumula ng mga mata ni Rodrigo at ang kakaibang kislap sa paningin nito habang nakatitig kay Angel. Kamusta na siya? Halos pabulong na tanong ni Rodrigo. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ni Angel. Ang balat ng bata ay malambot, isang bahagi ng kanyang sarili na ngayon lamang niya tunay na nakilala. Maayos na po siya, salamat sa inyo. Sabi ng doktor, maaari na kaming lumabas bukas. Sagot ni Chesa, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Don Rodrigo, tungkol po sa narinig ko kanina. Bakit niyo po ipinakuha ang birth records ko? May problema po ba sa amin ni Angel? Natigilan si Rodrigo. Ang tanong ni Chesa ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang yakapin si Chesa at humingi ng tawad. Ngunit alam niyang ang katotohanan
ay maaaring maging isang lason kung hindi ibibigay sa tamang panahon. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang buong pundasyon ng kanyang pamilya ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? Gusto ko lang matiyak na maayos ang lahat ng papeles niyo, Chesa. Alam mo naman ang mga asunsyon. Baka gamitin nila ang anumang butas sa batas para makuha sa iyo ang bata. Pagdadahilan ni Rodrigo habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Chesa, tila nabunutan ng tinik ngunit mayroon pa ring namumuong kaba. Salamat po, pero natatakot po ako. Bakit parang sobra-sobra ang ibinibigay niyo sa amin? Hindi po ako sanay na may tumutulong ng walang kapalit. Lumapit si Rodrigo at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Chesa. Ang pagitan nila ay naging maliit, sapat na upang maamoy ni Chesa ang pabango ng lalaki na tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Chesa, tingnan mo ako. Simula sa araw na ito, hindi mo na kailangang matakot. Hindi kita pababayaan at hinding-hindi ko hahayaang makuha nila si Angel mula sa'yo. Pangako iyan. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, ang pinto ng silid ay biglang bumukas. Isang nurse ang pumasok, may dalang isang maliit na basket ng prutas. Mrs., may nagpadala po nito para sa inyo. Galing daw po sa biyenan nyo. Kinuha ni Chesa ang card na nakalakip sa basket. Ang kanyang muka ay biglang namutla habang binabasa ang nakasulat. Chesa, umuwi ka na bukas. May mahalagang balita tungkol kay Nando. Huwag mong kalimutan. Sa akin pa rin ang bata. Naramdaman ni Chesa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang banta ni Doña Concepcion ay tila isang aninong hindi siya tinatantanan. Lumingon siya kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Samantala, sa labas ng ospital, isang itim na van ang nakaparada. Sa loob nito, si Nando ay nakamasid sa bintana ng silid ni Angel, hawak ang isang cellular phone. Maayos na ang lahat. Alam ko na kung sino ang tumutulong sa kanila. Hindi mo paniniwalaan kung sino ang kalaro natin ngayon. Si Rodrigo de la Vega mismo. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis ng ospital nang hindi natin alam, Nando. Ang boses ni Doña Concepcion sa kabilang linya ay puno ng malisya. Kung kailangang gamitin ang bata para makuha ang pera ni Rodrigo, gagawin natin. Hindi tayo mawawalan ng yaman dahil lang sa isang mananahi. Napasandal si Rodrigo sa pader nang mapansin ang kakaibang kinikilos ni Nando mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng agila. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol na sa buhay ng kanyang anak. Arturo, tawag ni Rodrigo sa kanyang radyo nang makalabas siya sa silid. Ihanda ang mansyon sa Tagaytay. Bukas, paglabas nila sa ospital, hindi sila uuwi sa mga Asunsyon. Dalhin mo ang lahat ng security. Oras na para bawiin ang sa akin. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rodrigo. Sa loob ng basket ng prutas na ipinadala ni Doña Concepcion, may isang nakatagong recorder at ang bawat salitang binitawan niya sa loob ng silid ay narinig na ng mga kaaway. Chesa, gising ka na sa katotohanan. Ang mga lalaking gaya ni Rodrigo ay hindi nagliligtas ng mga tulad nating hamak na mananahi nang walang hinihinging kapalit. Isang malaking transaksyon lang ang tingin niya sa iyo. Ang mga salitang yon ni Doña Concepcion mula sa kanyang alaala ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Chesa. Habang dahan-dahang itinatupi ni Chesa ang manipis at kupas na mga damit ni Angel sa loob ng silid sa ospital, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tabi ng kama, naroon ang marangyang basket ng prutas, ang regalong tila simbolo ng pagkakaibigan, ngunit may dalang nakatagong panganib. Hindi alam ni Chesa na sa loob ng basket na yon, ang bawat buntong hininga niya at ang bawat bulong ng pangako ni Rodrigo ay naririnig ng mga taong nais siyang wasakin. Handa ka na ba, Chesa? Ang malalim at malamig na boses ni Rodrigo ay nagmula sa pintuan. Lumingon si Chesa at nakita ang lalaking tila
Naging kaisa-isang bituin sa kanyang madilim na langit. Maayos ang suot nito, nakatindig ng matuwid, at may dalang mga bagong gamit para sa kanilang pag-alis. Sa kabilang banda, si Angel ay masaya nang naglalaro sa kama. Hawak ang isang bagong manika na ibinigay din ni Rodrigo. Ang kaibahan ng karangyaan ni Rodrigo at ng kahirapan ni Chesa ay tila isang malalim na bangin na hindi kailanman matatawid ng isang simpleng mananahi. Don Rodrigo, sigurado po ba kayo rito? Baka po lalo lang tayong magkaproblema sa pamilya Asuncion kapag sumama kami sa inyo. Pag-aalinlangan ni Chesa habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang bag. Huwag mong alalahanin ang mga Asuncion. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ninyong dalawa. May bahay ako sa Tagaytay. Malayo sa ingay at malayo sa kanila. Doon muna kayo habang inaayos ko ang lahat. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Angel na may halong pait at pagmamahal. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, napansin ni Chesa ang kumpol ng mga kalalakihan na tila nakamasid sa bawat galaw nila. Ang bawat hakbang patungo sa naghihintay na itim na sasakyan ay tila isang pagtakas mula sa isang kulungan patungo sa isa pa. Nang sumakay na sila, narinig ni Chesa ang mahinang tunog ng pag-lock ng mga pinto ng sasakyan. Isang tunog na nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan, ngunit may kasamang kakaibang kaba. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas nila ang daan paakyat ng bundok, hindi mapigilan ni Rodrigo ang mapatingin sa rearview mirror. Alam niyang may sumusunod sa kanila. Alam niyang si Nando ay hindi basta-basta susuko, lalo na't nalaman na nito ang tunay niyang pagkatao. Chesa, may itatanong ako sa'yo, wika ni Rodrigo habang nakatingin sa malayo. Noong gabing iyon sa rest house sa probinsya, noong panahong bago kayo ikasal ni Nando, ano ang huling natatandaan mo? Nabitiwan ni Chesa ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang gabing iyon ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang gabing akala niya ay ginalaw siya ng isang estranghero sa utos ni Doña Concepcion upang magkaroon ng pambayad sa utang ang pamilya. Bakit niyo po tinatanong yan, Don Rodrigo? Ayaw ko na pong balikan ang alaalang iyon. Masakit po. Napakasakit. Ang boses ni Chesa ay naging isang pabulong na daing, puno ng kahihiyan at pait. Dahil ang gabing iyon ang simula ng lahat, Chesa. Ang gabing iyon ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Biglang tumunog ang cellphone ni Chesa sa loob ng kanyang bag. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Nando. Nanginginig ang kamay ni Chesa habang sinasagot ang tawag. Chesa, akala mo ba ay makakatakas kayo? Tingnan mo ang likuran nyo. Isang maling galaw ng asawa-asawahan mong si Rodrigo at sabay-sabay kayong sasabog sa kalsadang yan. Ang boses ni Nando ay puno ng malisya at tawa ng isang baliw. Napatingin si Chesa sa bintana sa likod. Isang itim na van ang mabilis na sumusunod sa kanila. Tila isang anino ng kamatayan na hindi mapuksa. Lumingon si Chesa kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot para sa buhay ng kanyang anak. Don Rodrigo, may baril sila. May kasunod tayo. Sigaw ni Chesa. Hindi kumibo si Rodrigo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Sa gitna ng mabilis na takbo ng sasakyan sa gilid ng bangin, naramdaman ni Chesa ang isang matinding katotohanang sumampal sa kanya. Hindi lang pala ang nakaraan ang humahabol sa kanya, kundi pati ang kamatayan mismo. Ano ang gagawin ni Rodrigo upang iligtas ang mag-ina? At paano tatanggapin ni Chesa kung sa gitna ng panganib na ito ay malaman niyang ang lalaking nagliligtas sa kanya ang siya ring dahilan ng kanyang pinakamalaking kahihiyan? 10 taon na ang nakalilipas. Mamatay na kayo sa takot, Chesa.
Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang mabuhay pagkatapos mong nakawin ang atensyon ng isang De La Vega? Isang basurang gaya mo, hindi nararapat sa kahit anong liwanag. Ang boses ni Doña Concepcion mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang kumpas ng kamatayan. Habang humaharurot ang sasakyan ni Rodrigo sa palikulikong daan ng Tagaytay, ang bawat salita ng matanda ay tila mga tulis na pako na ibinabaon sa bungo ni Chesa. Sa gitna ng panganib, ang tanging iniisip ni Chesa ay ang kaligtasan ni Angel. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Pilit na itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi makita ng bata ang nagngangalit na itim na van na sumusunod sa kanila. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa mainit na aspalto ay tila isang iyak ng humihingi ng saklolo sa gitna ng katahimikan ng kabundukan. Sa bawat paglihis ni Rodrigo, ang katawan ni Chesa ay humahampas sa pinto ng sasakyan, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at nanginginig na hininga ni Angel na tumatama sa kanyang leeg. Rodrigo, maawa ka. Ang anak ko, baka mahulog tayo. Sigaw ni Chesa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa pinaghalong luha at takot. Kumapit ka lang, Chesa. Hindi ko kayo pababayaan. Ang boses ni Rodrigo ay puno ng determinasyon, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nagtatagis. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila naging bahagi na ng makina. Pilit na nilalabanan ang bawat pagtangkang banggain sila ng ban ni Nando mula sa likuran. Isang malakas na pagtama ang naramdaman nila. Ang likurang bahagi ng sasakyan ni Rodrigo ay nayupi. Nagdulot ng isang marahas na pag-uga na tila isang maliit na lindol sa loob ng kotse. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa bakal ay lumikha ng mga kislap ng apoy na sandaling nagliwanag sa dilim ng gabi. Napasigaw si Chesa hindi para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka tumalsik si Angel. Hayop ka, Nando! Bulong ni Rodrigo habang mabilis na pinihit ang manibela patungo sa isang maliit at tago na daan patungo sa kanyang rest house. Pagdating sa harap ng malaking bakal na gate, biglang lumitaw ang tatlong itim na sasakyan ng mga security personnel ni Rodrigo. Ang tunog ng pagbukas ng gate at ang pagharang ng mga bodyguard sa daan ay tila isang pader ng kaligtasan na biglang sumulpot mula sa lupa. Napilitang huminto ang van ni Nando. Ang mga gulong nito ay nag-iwan ng mahahabang itim na marka sa kalsada bago mabilis na umatras at tumakas sa kadiliman. Nang huminto ang sasakyan, hindi agad nakagalaw si Chesa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Dahan-dahan siyang bumaba. Bit-bit si Angel na ngayon ay umiiyak na sa sobrang takot. Ang bawat hakbang niya sa dadamuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga ulap, malambot at walang kasiguraduhan. Ayos lang ba kayo? May masakit ba sa inyo? Tanong ni Rodrigo habang inaalalayan si Chesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. Isang bihirang pagkakataon na makita ang kahinaan ng isang makapangyarihang lalaki. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang init ng fireplace ay tila isang malaking yakap na nagpatahimik sa nanginginig na kalamnan ni Chesa. Nang maihiga na niya si Angel sa isang malambot na kama sa itaas, bumaba si Chesa upang kumuha ng tubig. Doon, nakita niya ang coat ni Rodrigo na nakasabit sa upuan. Isang puting sobre ang bahagyang nakalabas mula sa bulsa nito. Dahil sa kuryosidad na hinaluan ng kaba, dahan-dahang kinuha ni Chesa ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip habang binubuksan ang papel sa loob. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. DNA Paternity Test. Result, 79.79%. Probability of Paternity. Ang pangalan ni Don Rodrigo de la Vega at ang pangalan ni Angel ay magkatabing nakasulat. Ang mundo ni Chesa ay tila biglang tumigil sa pag-ikot.
Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra. Ang tubig ay mabilis na kumalat na parang isang mantsa ng katotohanan na hindi na mabubura. Ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng ginto. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Chesa. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Sa likuran niya, narinig niya ang marahang yabag ni Rodrigo. Ang tunog ng mga paa ng lalaki sa sahig na kahoy ay tila isang hatol na hindi niya matatakasan. Lumingon si Chesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit, pagkalito, at isang uri ng puot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Rodrigo, ano ito? Bakit sinasabi rito na ikaw ang ama ni Angel? Ang tanong ni Chesa ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Rodrigo. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa papel na hawak ni Chesa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Sa labas, ang hangin sa Tagaytay ay humuhuni ng isang malungkot na awitin, tila nakikiramay sa isang pusong muling wawasakin ng katotohanan. Sinasabi mo ba sa akin na ang gabing itinuring kong sumpa, ang gabing pinakamadilim sa buhay ko, ay ikaw ang kasama ko? Dagdag ni Chesa, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding galit. Pinanood mo ba akong magdusa sa loob ng 10 taon habang alam mong may anak tayo? O isa ka rin sa mga nanggamit sa akin? Ang bawat salita ni Chesa ay tila isang sampal sa pagkatao ni Rodrigo. Ang lihim na pilit nilang itinatago ay tuluyan ng nabuksan, at sa pagkakataong ito, wala nang sinulid na sapat na matibay upang muling itahi ang kanilang nasirang tiwala. 10 taon, Rodrigo. 10 taon akong itinuring na basura, tinawag na kalad ka rin, at pinagtrabaho na parang hayop dahil sa bunga ng gabing iyon. At ngayon, sasabihin mo sa akin na ikaw pala ang dahilan ng lahat? Ang boses ni Chesa ay hindi na lamang isang iyak. Ito ay isang alulong ng sakit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang papel na hawak niya ay nayuyupi na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga letra ng DNA result ay tila mga uling na pumapaso sa kanyang mga palad. Sa harap niya, si Rodrigo ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding pagsisisi, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila lalong nagpapatindi sa galit ni Chesa. Magsalita ka! Binayaran mo ba sila? Binili mo ba ako sa mga asunsyon na noong gabing yon? Sigaw ni Chesa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng mga luha. Hindi, Chesa. Makinig ka sa akin. Hakbang ni Rodrigo palapit, ngunit mabilis na napaatras si Chesa. Tila ba ang lalaki ay isang lason na hindi niya dapat mahawakan? Niloko rin nila ako. Pinainom nila ako ng alak na may pampatulog. Noong magising ako sa rest house na yon, wala na ang babaeng kasama ko. Ang tanging sinabi sa akin ni Doña Concepcion ay isang bayarang babae ang dinala nila para sa akin dahil kailangan ko raw maglibang. Hindi ko alam na ikaw yon. Hindi ko alam na ang mananahing pakakasalan ni Nando ay ang babaeng matagal ko nang hinahanap sa aking mga panaginip. Tumawa ng mapait si Chesa, isang tawang puno ng pangungutya sa sarili. At naniwala ka? Dahil mayaman ka? Dahil makapangyarihan ka? Akala mo ay sapat na ang salita nila? Habang nagpapakasasa ka sa yaman mo, Rodrigo, naranasan mo bang makitang nagugutom ang anak mo? Naranasan mo bang saktan ng asawa dahil lang sa isang gabing hindi mo naman ginusto? Ang bawat tahi ng karayom sa daliri ko, ang bawat mura ng biyanan ko, lahat ng yon ay dahil sa'yo. Napasandal si Chesa sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Humagulgol siya. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang init ng fireplace sa marangyang mansyong iyon ay tila isang malaking insulto sa lamig
na nararamdaman niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat alaala ng paghihirap ay tila isang pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang gutom, ang pagod, at ang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumuhod si Rodrigo sa harap ni Chesa. Hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon na sumasayad sa sahig. Alam kong walang halaga ng pera ang makakabayad sa 10 taon mo, Chesa. Pero sumusumpa ako, hindi ko alam. Noong makita ko lang ang balat sa balikat ni Angel sa ospital, doon lang nabuo ang lahat sa isip ko. Kaya ako nagpa-DNA, kaya kita iniligtas. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong bawiin ang lahat ng pagkukulang ko. Bawiin? Tiningnan siya ni Chesa ng diretsyo. Ang kanyang paningin ay puno ng pait. Mababalik mo ba ang 9 na taon na lumaki si Angel na ang akala niya ay tatay niya ang halimaw na si Nando? Mababalik mo ba ang dangal ko na tinapakan ng buong pamilya niyo? Rodrigo, ang tingin ko sa iyo ay tagapagligtas. Pero ikaw pala ang mitya ng aking impyerno. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang telepono sa loob ng mansyon. Isang tawag mula sa security gate. Don Rodrigo, may mga pulis po sa labas. May dala silang warrant. Inirereklamo raw po kayo ng kidnapping ni Nando Asuncion. Kasama po nila ang mga abogado ng pamilya. Ulat ng bodyguard sa kabilang linya. Napatayo si Rodrigo, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Lumingon siya kay Chesa na ngayon ay nakatingin din sa kanya nang may halong takot at pagkalito. Kidnapping? Bulong ni Chesa. Gagamitin nila ang batas laban sa atin, Chesa. Alam nilang hindi ko pwedeng ilabas ang DNA result nang wala kang pahintulot sa korte. Wika ni Rodrigo habang mabilis na kinukuha ang kanyang baril sa drawer. Ngunit hindi para pumatay, kundi para protektahan ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa kanya. Huwag kang lalabas ng silid na ito. Arturo, ihanda ang lahat ng ebidensya laban kay Nando tungkol sa pagpapanggap niyang patay. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Ngunit bago pa man makakilos si Rodrigo, narinig nila ang malakas na pagkalampag sa pintuan sa ibaba. Ang tunog ng pagkasira ng kahoy at ang sigaw ng mga lalaking nagpapakilalang otoridad ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Chesa sa bintana ang anino ni Nando. Nakatayo sa labas ng gate, may hawak na sigarilyo at nakangisi. Isang ngising nagsasabing sa huli, siya pa rin ang may hawak ng alas. Niyakap ni Chesa ang kanyang sarili habang naririnig ang mga yabag ng mga paang paakyat sa hagdan. Ang kanyang mundo na akala niya ay ligtas na sa ilalim ng pakpak ni Rodrigo ay muling gumuho sa isang mas malalim at mas madilim na bangin. Sino ang paniniwalaan ng batas? Ang isang mayamang bilyonaryo na may itinatagong lihim o ang legal na asawa na nagbabalik mula sa kamatayan upang bawiin ang kanyang pamilya? At si Angel, paano protektahan ni Chesa ang kanyang anak kung siya mismo ay nakakulong sa pagitan ng 2 lalaking sumira sa kanyang buhay? Buksan niyo ang pintong ito. In the name of the law. May dala kaming warrant para sa pag-aresto kay Rodrigo de la Vega. Ang sigaw na yon mula sa labas ng mansyon ay tila pagtunog ng isang kampana ng kamatayan. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng batas. Ngunit para kay Chesa, ito ay tunog ng muling pagkagapos. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang mga asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng pulis na tumatama sa mga dambuhalang puno ng pino sa labas. Tila mga mapanuring mata na walang pinalalagpas. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintong kahoy. Pumasok ang mga otoridad. Kasunod ang isang lalaking pilit na nag-aayos ng kanyang mukha upang magmukhang biktima. Si Nando. Sa tabi niya ay si Doña Concepcion na may hawak na panyo at pilit na naglalabas ng mga luhang kasing peke ng kanyang mga alahas. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Chesa? Rodrigo, ikaw na hayop ka. Ibalik mo sa akin ang pamilya ko. Ang bulyaw ni Nando habang humahakbang sa gitna ng sala.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa mamahaling alpombra ay tila paglapastangan sa katahimikan ng bahay. Nakatayo si Rodrigo sa tuktok ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Kalmado ngunit may dalang panganib na tila isang bulkang natutulog. Sa likod niya nakatayo si Chesa, mahigpit na nakakapit sa rehas ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. At pagkamuhi habang nakatingin sa asawang, akala niya ay patay na. Nando, itigil mo na ang palabas na ito. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Ang boses ni Rodrigo ay malamig. Tila hinihiwa ang hangin sa talim nito. Kidnapper ka! Ninakaw mo ang asawa at anak ko. Officer, arestuhin niyo na ang lalaking iyan. Turo ni Nando habang nakatingin sa mga pulis. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, lumapit si Arturo, ang tauhan ni Rodrigo, at iniabot ang isang makapal na folder sa opisyal na namumuno. Bago niyo arestuhin ang amo ko, baka gusto niyo munang basahin ang ulat na ito. Ang lalaking yan, si Fernando Asuncion, ay may opisyal na death certificate na nakatala sa gobyerno 3 buwan na ang nakalilipas. Officer, paanong ang isang patay na tao ay makakapagsampa ng kaso ng kidnapping? Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang opisyal ay dahan-dahang binuksan ang folder, binabasa ang mga ebidensya ng pandaraya ni Nando, ang pekeng aksidente, ang pekeng libing, at ang mga litrato ni Nando sa ibang bansa habang nagpapakasasa sa pera. Namutla si Nando. Ang kanyang ngisi ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang desperadong anyo. Lumingon siya kay Doña Concepcion na noon ay tila biglang nawalan ng boses. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng mayamang yan. Sigaw ni Nando, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Chesa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad na matagal nang ninakaw sa kanya. Huminto siya sa harap ni Nando. Ang kanyang paningin ay diretso at matapang. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa mukha ni Nando. Isang sampal na mas matindi pa sa nauna dahil ito ay puno ng 10 taong pait at katarungan. Wala kang karapatang tawagin kaming pamilya mo. Wika ni Chesa, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang pamilya ay hindi nananakit. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Patay ka na sa akin, Nando. Noong araw na pinili mong lokohin kami, doon ka na nabaon sa limot. Chesa, maawa ka. Ginawa ko lang yun para sa atin. Pagmamakaawa ni Nando, ngunit tila wala nang naririnig ang babae. At ikaw naman, Doña Concepcion, lumingon si Chesa sa matanda na noon ay nakayuko na. Ang lahat ng telang itinahi ko para sa'yo ay magsisilbing tali na hihila sa'yo pababa. Alam na ni Don Rodrigo ang lahat. Alam na niya kung paano niyo ako ibinenta. 10 taon na ang nakalilipas. Biglang lumapit si Rodrigo at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Chesa. Isang protektadong kilos na tila nagsasabing hindi na muling mag-iisa ang babae. Officer, dalhin niyo na sila. May kaso silang kakaharapin. Fraud, falsification of public documents, at reckless endangerment. At tungkol naman sa bahay niyo, Doña Concepcion, bukas na bukas din ay kailangang bakante na ang mansyon niyo. Dahil ang lupang kinatatayuan niyo ay pag-aari ko na. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis si Nando at ang kanyang ina, ang sigaw at mura ng dalawa ay unti-unting lumayo. Hanggang sa tanging ang tunog na lamang ng kuliglig sa labas ang narinig. Napasandal si Chesa kay Rodrigo, ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Tapos na ba? Bulong ni Chesa. Hindi pa, Chesa. Magsisimula pa lang ang laban natin para sa kinabukasan ni Angel, sagot ni Rodrigo habang hinahaplos ang buhok ng babae. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon,
Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas, sa silid kung nasaan si Angel. Ang puso ni Chesa ay tila tumigil sa pagtibok. Isang mabilis na anino ang nakita ni Arturo na tumatalon mula sa bintana. Bit-bit ang isang maliit na bata. Angel! Sigaw ni Chesa. Hindi lahat ng tauhan ni Nando ay nakuha ng pulis. Isang kasabwat ang naiwan sa loob upang gawin ang huling alas ng mga asunsyon, ang dukutin ng bata bilang huling paraan ng pangingikil. Habang tumatakbo si Rodrigo at Chesa patungo sa bintana, tanging ang dilim ng kagubatan at ang tunog ng isang mabilis na sasakyang paalis ang sumalubong sa kanila. Ang katarungang akala nila ay hawak na nila ay muling naging isang madugong laban para sa buhay ng kanilang anak. Wala na ang anak ko, Rodrigo. Wala na si Angel. Ang boses ni Chesa ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang silid na kanina lamang ay puno ng pag-asa ay ngayon ay naging isang malamig na libingan ng mga pangarap. Ang basag na salamin sa bintana ay nagkakalat sa sahig, tila mga kristal na luha ng langit na nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang dulo ng kurtinang puti ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila isang kumakaway na paalam mula sa kanyang anak. Niyakap ni Chesa ang una ni Angel. Pilit na hinahanap ang amoy ng baby powder at gatas na naiwan doon. Ang bawat hibla ng tela ay binasa ng kanyang mga luha. Sa sandaling ito, ang yaman ni Rodrigo at ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na batang kinuha ng mga halimaw. Hahanapin natin siya, Chesa. Isinusumpa ko, ibabalik ko sa iyo si Angel kahit ubusin ko ang lahat ng mayroon ako. Ang boses ni Rodrigo ay garihalgal, puno ng galit. Napilit na ikinukubli sa ilalim ng kanyang pagiging kalmado. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Rodrigo. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Mabilis niya itong sinagot at inilagay sa loudspeaker. Rodrigo? Mukhang may nawawala sa'yo. Ang boses ni Nando ay puno ng malisya. May kasamang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Na matapos mo kaming hiyain at talunin sa batas, ay hahayaan ko na kayong maging masaya? Nando, nasaan ang anak ko? Huwag mo siyang sasaktan. Sigaw ni Chesa, pilit na inaabot ang telepono. Anak mo? O anak ng bilyonaryong ito? Alam ko na ang lahat, Chesa. Alam ko na ang lihim niyo. At dahil dyan, mas tumaas ang presyo ng batang ito. Asar ni Nando. Dalhin niyo ang 50 milyong piso sa lumang warehouse sa Pantalan ng Batangas. Isang oras lang ang ibibigay ko sa inyo. Kapag nakakita ako ng pulis, sisiguraduhin kong ang tanging itatahi mo na lang para sa anak mo ay ang kanyang abito para sa kabaong. Napahagulgol si Chesa. Ang bawat salita ni Nando ay tila isang saksak sa kanyang puso. Mabilis na kumilos si Rodrigo. Tinawagan niya si Arturo at ang kanyang mga piling tauhan. Ihanda ang pera. Pero huwag kayong susugod ng hindi ko sinasabi. Kailangan nating maging maingat. Si Angel ang nakataya rito. Sa loob ng sasakyan patungo sa Batangas, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Chesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Napansin ito ni Rodrigo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng babae. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nagbibigay ng kaunting lakas sa naghihingalong espiritu ni Chesa. Magpakatatag ka, Chesa, para kay Angel, bulong ni Rodrigo. Pagdating sa lumang warehouse, ang amoy ng kalawang at dagat ay sumalubong sa kanila. Ang paligid ay nababalot ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga dambuhalang kargamento. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Nando. Hawak ang isang baril at sa tabi niya ay si Angel na nakatali ang mga kamay at may busal ang bibig. Mama,
Papa! Ang sigaw ni Angel ay nalunod sa loob ng kanyang busal, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pag-asa nang makita ang kanyang mga magulang. Narito na ang pera, Nando. Pakawalan mo na ang bata. Sigaw ni Rodrigo habang inilalagay ang dalawang malaking bag sa sahig. Dahan-dahan lang, Rodrigo. Hindi ako tanga. Wika ni Nando habang itinututok ang baril sa ulo ni Angel. Gusto ko munang makita ang lahat ng ebidensyang hawak niyo tungkol sa akin. Sunugin niyo ang mga folder na yon sa harap ko. Dahan-dahang lumapit si Chesa. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. May isang uri ng lakas na sumibol sa kanyang dibdib. Isang lakas na tanging ang isang ina lamang ang nakakaalam. Hindi siya nakatingin sa baril, kundi sa kanyang anak. Nando, 10 taon kitang pinagsilbihan. 10 taon kitang minahal at tinitiis ang lahat ng pasakit mo. Akala ko ay may puso ka pa, kahit katiting. Wika ni Chesa, ang kanyang boses ay malamig at matapang. Pero ngayon, nakikita ko na, wala kang pinagkaiba sa isang hayop na nananakit ng walang laban. Kung gusto mo ng pera, kunin mo. Kung gusto mong pumatay, ako ang patayin mo. Huwag ang anak ko. Tumawa si Nando, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Napakatapang mo na ngayon, Chesa. Dahil ba may bilyonaryo ka ng tagapagtanggol? Sa gitna ng tensyon, napansin ni Chesa ang isang maliit na bagay sa kamay ni Angel. Ang bata ay dahan-dahang kinakalas ang kanyang tali gamit ang isang maliit na gunting na panahi na palaging itinatago ni Chesa sa bulsa ng damit ni Angel bilang proteksyon. Isang golden moment ng pagtutulungan ng mag-ina kahit sa gitna ng panganib. Nang makalag ang tali, mabilis na kumagat si Angel sa kamay ni Nando. Ah! Sigaw ni Nando sa sakit. Ngayon na, bulyaw ni Rodrigo. Ang mga security personnel ni Rodrigo na kanina pa nakatago sa anino ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng mga yabag ng paa at ang pagkalampag ng mga bakal ay umalingaw sa buong warehouse. Nagkagulo ang lahat. Isang putok ng baril ang narinig. Tumama ito sa kisame at nagpabagsak ng ilang lumang kagamitan. Mabilis na tumakbo si Chesa at sinalo si Angel sa kanyang mga bisig. Anak, salamat sa Diyos. Ngunit si Nando, sa kanyang desperasyon, ay muling itinutok ang baril kay Chesa. Bago pa man siya makakalabit, isang malakas na suntok mula kay Rodrigo ang nagpabagsak sa kanya. Ang tunog ng laman na tumama sa semento ay tila pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kalupitan. Nakahandusay si Nando sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pagsisisi, habang ang mga pulis na tinawagan ni Arturo ay pumasok na rin sa warehouse. Sa pagkakataong ito, wala nang takas. Niyakap ni Rodrigo sina Chesa at Angel. Sa gitna ng madilim at mabahong warehouse, naramdaman nila ang isang uri ng liwanag na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang init ng kanilang mga katawan na magkakayakap ay tila isang muling pagbubuo ng mga pira-pirasong buhay na sinira ng kasinungalingan. Ligtas na tayo! Ligtas na kayo! Bulong ni Rodrigo. Ngunit habang inilalabas si Nando, sumigaw ito ng isang huling kataga na nagpapatigil sa mundo ni Chesa. Akala niyo ba ay tapos na? Itanong mo sa asawa mo, Rodrigo, kung nasaan ang tunay na testamento ng tatay ko. Hindi lang lupa ang ninakaw namin, kundi ang buong pagkatao mo. Napatigil si Rodrigo. Lumingon siya kay Nando. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Anong testamento? Anong lihim pa ang itinatago ng pamilya Asuncion na hindi pa niya natutuklasan? Wala na. Ubos na ang lahat. Ang boses ni Doña Concepcion ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin sa gitna ng malawak at madilim na sala ng mansyon ng mga Asuncion. Wala ng kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unti nang nauupos. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa pader na tila mga demonyong nagtatawanan
sa kanyang kasawian. Nakasuot pa rin siya ng kanyang mamahaling bestida, ngunit ito ay gusot na at puno ng alikabok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na isinisiksik ang ilang piraso ng natitirang alahas sa loob ng isang maliit na bag. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng isang malakas at marangal na yabag ng sapatos ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Hindi ito ang nagmamadaling hakbang ng isang utusan, kundi ang hakbang ng isang nagmamay-ari. Bumukas ang malaking pintong kahoy. Pumasok si Rodrigo, kasunod si Chesa na may dalang sulo ng liwanag. Ang anyo ni Chesa ay hindi na ang anyo ng thirder sewing machine na yumuyuko sa bawat mura. Siya ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang paningin ay diretso at puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa katarungan. Oras na, Doña Concepcion. Ang bawat sandali ng pananatili mo rito ay isang paglabag sa batas. Ang boses ni Rodrigo ay malamig, walang bakas ng awa. Batas? Anong alam mo sa batas, Rodrigo? Ninakaw mo ang lahat sa amin. Ang anak ko ay nasa kulungan dahil sa'yo. Ang dangal ng mga Asunsyon ay itinapon mo sa putikan. Sigaw ng matanda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at desperasyon. Lumapit si Chesa. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat. Huminto siya sa tapat ng kanyang biyenan. Hindi si Rodrigo ang sumira sa inyo, Mama. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumuhit ng tadhana nyo. Ang bawat kasinungalingan na itinahi ninyo sa loob ng 10 taon ay nagkabuhol-buhol na hanggang sa masakal kayo. Huwag mo akong pangaralan, hampas lupa ka. Kung hindi dahil sa pamilya ko, nabulok ka na sa lansangan kasama ang anak mong bastardo. Bulyaw ni Doña Concepcion, pilit pang nagtataas ng noo. Ngunit bago pa man siya makapagtuloy, iniabot ni Rodrigo ang isang lumang dokumento. Ang testamento na binanggit ni Nando sa warehouse. Ang papel ay madilaw na sa kalumaan, ngunit ang selyo nito ay malinaw pa rin. Nahanap ito ni Arturo sa lihim na compartment ng opisina ng asawa mo, Doña Concepcion. Ang testamento ni Don Facundo Asuncion, wika ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila may kasamang panginginig ng matinding emosyon. Dito nakasulat na ang kalahati ng kayamanan ng mga Asuncion ay hindi pag-aari ni Nando. Ito ay para sa anak ng aking kapatid na pumanaw. Ang batang itinago nyo at pinalabas na ulila upang makuha ang kanyang mana. Ang mukha ni Doña Concepcion ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang batang yon ay ako, hindi ba? Ang tanong ni Rodrigo ay tila isang hatol. Pinanood nyo ang pamilya ko na mawasak. Pinalabas nyo na wala kaming karapatan, habang ang tatay ni Nando ay nagpapakasa sa sayaman na dapat ay sa amin. Kaya pala ganoon na lang ang takot nyo nang magsimula akong magtagumpay sa negosyo. Takot kayo na baka makilala ko ang sarili kong pinagmulan. Napasandal si Doña Concepcion sa kanyang upuan, ang kanyang buong pagkatao ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pagiging aristokrata ay isang malaking nakaw na buhay. Ang bawat piraso ng ginto sa kanyang leeg ay may bahid ng dugo ng pamilya ni Rodrigo. Umalis ka na, wika ni Rodrigo. Ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. Dalhin mo ang isang maleta ng mga damit mo. Ang mga alahas na yan, iiwan mo rito. Lahat ng yan ay binili mula sa nakaw na mana at sa pawis ni Chesa. Sa harap ng mga tauhan ni Rodrigo, pilit na inilabas si Doña Concepcion mula sa mansyon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento habang kinakaladkad ang kanyang maleta ay tila isang malungkot na martsa ng pagkatalo. Wala ng mga amigas na babati sa kanya, wala ng mga utusan na susunod sa kanyang kompas. Ang reyna ng mga Asunsyon ay isa na ngayong pulubi sa gitna ng dilim. Naiwang magkasama sina Chesa at Rodrigo sa gitna ng sala. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila humihinga ng maluwag, tila nalinisan mula sa mga taon ng kasamaan. Tapos na ang lahat, Chesa. Ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat.
Bulong ni Rodrigo habang hinahawakan ang kamay ni Chesa. Pero Rodrigo, paano ang nararamdaman mo? Ang buong buhay mo ay nabago dahil sa dokumentong yon. Pag-aalala ni Chesa. Hindi ang dokumentong yon ang nagtakda ng buhay ko, Chesa. Ang pag-ibig ko sa'yo at kay Angel ang nagturo sa'kin kung sino talaga ako. Sagot ni Rodrigo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Chesa. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Ang init ng kanilang hininga ay nagsasama sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo, ang tunog ng isang mabilis na sasakyan na pumarada sa labas ang nagpagising sa kanila. Isang tauhan ni Rodrigo ang pumasok. Ang muka ay puno ng kaba. Don Rodrigo, si Nando po. Nakatakas siya habang inililipat ng kulungan. May napatay siyang 2 gwardya at kinuha ang kanilang mga armas. Ang katarungang akala nila ay hawak na nila ay muling nanganib. Si Nando, na wala nang mawawala, ay tila isang sugatang hayop na handang pumatay sa huling pagkakataon. Hahanapin niya tayo, bulong ni Chesa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa madilim na bintana. Ang anino ng panganib ay hindi pa rin lumilipas at sa pagkakataong ito, ang bawat tahi ng kanilang bagong buhay ay maaaring muling maputol ng isang marahas na bala. Huwag mong ituloy ang iyong binabalak, Nando. Ang bawat hakbang mo ay lalong nagpapalalim sa iyong sariling hukay. Ang boses ni Rodrigo ay matatag, tila isang pader ng asero na nakatayo sa pagitan ng panganib at ng kanyang pamilya. Sa gitna ng dilim ng hardin ng mansyon, ang sikat ng buwan ay tumatama sa dulo ng baril na hawak ni Nando. Ang anyo ni Nando ay hindi na ang dating maayos at mayabang na lalaki. Siya ay mukhang isang ligaw na hayop, marungis, puno ng gasgas ang mukha, at may mga matang nag-aapoy sa gitna ng desperasyon. Sa likuran ni Rodrigo, mahigpit na nakakapit si Chesa kay Angel. Ramdam ni Chesa ang panginginig ng maliit na katawan ng anak, kaya naman lalong naging matibay ang kanyang tindig. Ang bawat hininga niya ay may dalang panalangin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pangako na hindi na muling masasaktan ang kanyang anak. Wala na akong pakialam sa hukay, Rodrigo. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong isasama ko kayo. Ang sigaw ni Nando, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ninakaw mo ang lahat sa akin, ang mana ko, ang asawa ko, ang anak ko. Wala kang ninakaw, Nando. Dahil wala ka namang pag-aari na hindi nanggaling sa panlilinlang. Tugon ni Rodrigo. Dahan-dahan siyang humahakbang pasulong, pilit na kinukuha ang atensyon ni Nando, palayo sa mag-ina. Ibagsak mo ang baril. May pagkakataon ka pang harapin ang batas nang walang karagdagang dugo sa iyong mga kamay. Tumawa si Nando, isang tawang puno ng pait. Batas? Ang batas ay para lang sa mga mayayaman na gaya mo. Kami ni Mama, ginawa lang namin ang kailangan naming gawin para mabuhay. Ang mabuhay sa pawis ng iba ay hindi kailanman naging tama. Biglang sumingit si Chesa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Lumitaw siya mula sa likod ni Rodrigo, sapat na upang makita ni Nando ang kanyang mga mata. Nando, tingnan mo si Angel. Tingnan mo ang anak na sinasabi mong mahal mo. Gusto mo ba talagang ang huling alaala niya sa'yo ay ang pagtutok mo ng baril sa amin? Natigilan si Nando. Ang kanyang paningin ay saglit na dumaan sa mukha ni Angel. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng may halong takot at matinding lungkot. Isang uri ng lungkot na tanging isang anak lamang ang makakaramdam para sa isang amang tuluyan ng naligaw ng landas. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, narinig ang marahang tunog ng mga yabag ng sapatos sa damuhan mula sa lahat ng direksyon. Ang mga tauhan ni Rodrigo at ang mga pulis ay dahan-dahang pinalilibutan ang lugar. Ang tunog ng pagkasa ng mga armas ng mga otoridad ay umalingaw-ngaw sa gabi, tila isang huling babala.
Ibagsak ang baril, Nando Asuncion. Wala ka ng matatakasan. Sigaw ng isang opisyal. Nang makita ni Nando ang dami ng mga pulis, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding panlulumo. Ang dulo ng kanyang baril ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng higit pa sa dati. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na magmukhang matapang ay naglaho. Naiwan ang isang lalaking wasak at talunan. "Chesa, patawarin mo ako!" Bulong ni Nando bago tuluyang binitiwan ang baril. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila pagtatapos ng isang 10 taong bangungot. Mabilis na kumilos ang mga pulis at piniranggo si Nando. Habang inilalayo siya, tanging ang tunog ng pagkalampag ng posas ang narinig sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Nando sa huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi ang matinding kawalan. Napasandal si Chesa kay Rodrigo. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa sobrang panghihina ng loob. Naramdaman niya ang yakap ni Rodrigo, isang yakap na tila nagsasabing, tapos na ang ulan. "Ligtas na tayo, Chesa. Sa wakas, ligtas na tayo." Bulong ni Rodrigo habang hinahalikan ang noo ng babae. Lumipas ang ilang linggo. Ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at puot ay dahan-dahang napuno ng liwanag at bagong pag-asa. Sa tulong ni Rodrigo, naisagawa ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian na ninakaw ng mga Asuncion pabalik sa tunay na tagapagmana. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang pinakamahalagang bagay para kay Chesa ay ang kanyang bagong simula. Isang hapon, habang nakaupo sina Chesa at Rodrigo sa hardin at pinapanood si Angel na naglalaro ng kanyang mga manika, may kinuha si Rodrigo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na pelus, kulay pula na tila dugo ng isang tapat na puso. "Chesa, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Maraming tahinang sakit ang bumuo sa ating kwento." Wika ni Rodrigo habang binubuksan ang kahon. Isang singsing na may diamante ang kuminang sa ilalim ng papalubog na araw. "Pero gusto kong itahi ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ka. Hindi bilang isang transaksyon, hindi bilang isang tungkulin, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, natagpuan ko na ang aking tahanan. Will you marry me?" Ang mga luha sa mga mata ni Chesa ay hindi na luha ng pait. Ito ay mga luha ng kaligayahan na tila mga perlas na naglalakbay sa kanyang mga pisngi. Tumango siya. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. "Oo, Rodrigo Bambiso." "Rodrigo? Oo." Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Rodrigo ang isang matandang babae na nakatayo sa labas ng kanilang gate. Marungis ang damit, gulo-gulo ang buhok, at may hawak na isang basong plastik na humihingi ng limos. Si Doña Concepcion. Ang dating reyna ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Pinagmamasdan ang kaligayahang kailanman ay hindi na niya mapapasukan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Paano bubuuin ang isang pamilya mula sa mga pira-pirasong alaala ng isang masakit na nakaraan? Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may takdang panahon ng paghilom. Ngunit ang paghilom na ito ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ito ay ang kakayahang tingnan ang pilat ng wala na ang hapdi. Sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng piitan, ang tunog ng mga sapatos ni Chesa ay lumikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat taon ng kanyang pagtitiis. Hindi siya narito bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng tapos na sa kanyang pakikipaglaban sa multo ng nakaraan. Sa kabila ng rehas, nakita niya si Nando, ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero na may kupas, na uniforme at basag na pagkatao. "Chesa, dumating ka." Ang boses ni Nando ay mahina, tila isang kandilang paubos na ang mitya. Wala na ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Naiwan na lamang ang matinding pagsisisi
na tila unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Narito ako, hindi para makita ang iyong pagbagsak, Nando. Narito ako para palayain ang sarili ko mula sa iyo. Ang boses ni Chesa ay kalmado, tila isang payapang dagat pagkatapos ng isang dambuhalang bagyo. Patawarin mo ako, Chesa. Sa lahat. Sa pananakit ko, sa pagtataksil ko, pati kay Angel. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero hindi ako makahinga sa bigat ng ginawa ko. Wika ni Nando. Habang nakayuko, ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento, lumilikha ng maliliit na bilog ng basang anino. Huminga ng malalim si Chesa. Ang bawat hibla ng kanyang galit ay dahan-dahan niyang pinakawalan sa hangin. Pinatawad na kita, Nando. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Ayaw kong dalhin ang puot na ito sa bago kong buhay. Ayaw kong ang bawat tahi ng kagalakan ko ay may bahid pa rin ng iyong pangalan. Iniwan ni Chesa ang isang maliit na balot sa lamesa, isang maliit na sewing kit, isang simbolo na kahit sa gitna ng pagkakasira, may pagkakataon pa ring ayusin ang sarili kung nanaisin. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng piitan ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ngunit para kay Chesa, ito ay tunog ng isang kabanatang tuluyan ng natapos. Paglabas niya, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw at ang nakangiting mukha ni Rodrigo. Sa tabi nito ay si Angel na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa damuhan ng parke. Ang tanawin ay tila isang obra maestra na itinahi ng tadhana pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakahimay-himay. Kamusta siya? Tanong ni Rodrigo habang inaalalayan si Chesa pasakay ng sasakyan. Tapos na, Rodrigo. Wala na ang bigat. Wala na ang pait. Sagot ni Chesa habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Ang init ng katawan ni Rodrigo ay tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng kasiguraduhan na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. Lumipas ang mga araw at ang paghahanda para sa kanilang kasal ay naging isang masayang pagtitipon ng mga tunay na kaibigan. Hindi ito isang magarbo at mapagpanggap na pagdiriwang gaya ng nais noon ni Doña Concepcion. Ito ay isang kasalan na puno ng katotohanan. Ang bawat bulaklak, ang bawat disenyo ng altar ay may kinalaman sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng kanyang bagong talyer na binigyan ni Rodrigo ng pangalang Hiyas ng Pag-asa, tinatapos ni Chesa ang kanyang sariling damit pangkasal. Ang bawat tahi niya ay puno ng panalangin. Ang bawat haplos niya sa telang seda ay tila isang pagkilala sa kanyang sariling halaga. Mama, ang ganda niyo po. Wika ni Angel habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Ang bata ay may suot ding maliit na damit na itinahi ni Chesa. Puno ng mga borda ng bituin na katulad ng kanyang birthmark sa balikat. Anak, tandaan mo ito. Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaan ang sinuman na sabihing wala kang halaga. Ikaw ay isang obra maestra, binuo mula sa pag-ibig at katatagan. Pangaral ni Chesa habang niyayakap ang anak. Dumating ang araw ng kasal sa isang maliit na simbahan sa tuktok ng burol sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga pine trees at sariwang damo. Habang naglalakad si Chesa sa gitna ng pasilyo, hindi ang marangyang dekorasyon ang kanyang tinitingnan, kundi ang mga mata ni Rodrigo na naghihintay sa kanya sa dulo. Ang mga mata ng lalaking tumingin sa kanya hindi bilang isang hamak na mananahi, kundi bilang ang babaeng kaisa-isa niyang iibigin. Ang pagpapalitan nila ng sumpa ay hindi lamang pangako ng pag-ibig, kundi pangako ng proteksyon at paghilom. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanilang mga pinagdaanan. Sa bawat I do, tila may isang sugat na tuluyan ng nagsara. Nang matapos ang seremonya, habang naglalakad sila palabas bilang mag-asawa, isang maliit na pangyayari ang nakakuha ng atensyon ni Chesa. Sa isang sulok ng simbahan, nakita niya ang anino ng isang matandang babae. Si Doña Concepcion. Nakasuot ito ng itim na bilong luma, nakatago sa anino ng isang puno.
Hindi ito lumapit, hindi ito nanggulo. Tanging ang pagluha nito habang nakatingin sa saya ni Angel ang makikita. Hindi nagalit si Chesa. Sa halip isang mahinang tango ang ibinigay niya sa matanda. Isang pagkilala na ang karma ay sapat na parusa at hindi na kailangan ng karagdagang puot. Habang palayo ang kanilang sasakyan, patungo sa kanilang bagong buhay, tiningnan ni Chesa ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sariwang sugat ng karayom, wala na ang panginginig. Ang kanyang mga kamay ay hawak-hawak ngayon ni Rodrigo at ni Angel. Ang kwento ng isang mananahi ay hindi natatapos sa pagbuo ng isang damit. Ito ay nagsisimula sa bawat bagong umaga, kung saan ang bawat tahi ay may dalang pag-asa, katarungan, at tunay na pag-ibig. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng makina sa loob ng maliwanag na talyer ay hindi na nagdadala ng pait o tunog ng pagdaing. Sa halip, ang ritmo nito ay tila isang banayad na tibok ng puso, panatag, payapa, at puno ng buhay. Ang sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana ay nagbibigay ng gintong kislap sa mga telang seda at puntas na nakasampay, tila mga ulap na naghihintay na mahulog sa lupa. Si Chesa ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ginagabayan ang isang kulay rosas na tela. Wala na ang mga sugat at kalyo na dati ay nagpapatigas sa kanyang mga daliri. Ang tanging bakas na naiwan ay ang husay at pagmamahal sa bawat tahi. Sa kanyang tabi, ang 12 taong gulang na si Angel ay seryosong nagbuburda ng isang maliit na disenyong bulaklak. "Mama, tingnan niyo po. Tama po ba ang pagkakatahi ko sa talulot?" Tanong ni Angel. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at talino. Ngumiti si Chesa, isang ngingiting umaabot sa kanyang mga mata na dati ay tanging luha lamang ang alam. "Napakahusay mo, anak. Tandaan mo, ang sikreto ng isang matibay na tahi ay hindi lang sa higpit ng sinulid, kundi sa pasensya at pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat hibla. Kapag tinahi mo ang isang bagay ng may galit, madali itong mapupunit. Pero kapag tinahi mo ito ng may kapayapaan, magtatagal ito habang buhay." Pumasok si Rodrigo sa silid, bit-bit ang 2 baso ng sariwang juice. Ang kanyang anyo ay mas bata tingnan kaysa noong unang silang magkita sa kalsada. Ang bigat ng kanyang mga balikat ay tila tuluyan ng naglaho. Dahan-dahan siyang lumapit kay Chesa at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang pamilyar na kapanatagan kay Chesa. "Masyado na kayong nagtatrabaho, mahal. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ring magpahinga." Biro ni Rodrigo habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Chesa. "Sandali na lang ito, Rodrigo. Tinatapos ko lang ang damit na isusuot ni Angel para sa kanyang award ceremony." Tugon ni Chesa ng may lambing. "Gusto ko, mula sa sarili kong mga kamay ang suot niya sa kanyang tagumpay." Tumingin si Rodrigo sa kanyang mag-ina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Naisip niya ang mahabang landas na tinahak nila mula sa madilim na bodega ng mga Asunsyon, sa rurok ng panganib sa Tagaytay, hanggang sa katarungang nakuha nila sa loob ng korte. Ang lahat ng yaman ni Rodrigo ay tila walang halaga kumpara sa payapang hapong ito. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang maliit at liblib na sementeryo, may isang puntod na walang masyadong dumadalaw. Doon nakahimlay ang alaala ng pamilyang sumira sa kanilang sarili dahil sa kasakiman. Si Nando ay pumanaw sa loob ng kulungan dahil sa isang sakit, dala-dala ang kanyang pagsisisi hanggang sa huling sandali. Si Doña Concepcion naman ay balita raw na nawala na ang katinuan at palaboy-laboy sa malalayong probinsya. Tinatawag ang pangalan ng isang yaman na matagal nang naging abo. Hindi na sila iniisip ni Chesa ng may puot. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa mga anino. Natutunan niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Papa, Mama, tingnan nyo, tapos ko na ang bulaklak. Sigaw ni Angel habang itinataas ang kanyang gawa. Nagkatinginan sina Rodrigo at Chesa. Sa gitna ng katahimikan ng talyer, naramdaman nila ang isang uri ng kaganapan. Ang bawat tahi ng kanilang buhay ay maayos ng nakadugtong. Ang tela ng kanilang kapalaran, na dati ay punit-punit at puno ng mantsa, ay isa na ngayong magandang obra maestra. Tara na, hinihintay na tayo ng hapunan, aya ni Rodrigo habang inaalalayan si Chesa na tumayo. Dahan-dahang isinara ni Chesa ang kanyang makina. Ang tunog ng pag-off ng switch ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa kanyang huling sulyap sa talyer bago patayin ang ilaw, naitanong niya sa kanyang sarili, kung hindi ba ako nagdusa, malalasap ko ba ang tamis ng ganitong uri ng ligaya? Ang sagot ay naroon sa higpit ng hawak ng kanyang asawa at sa tawa ng kanyang anak na nauuna ng lumabas sa pinto. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga tahi na maaring lumuwag, ngunit hanggat may pag-ibig na nagsisilbing sinulid, ang lahat ay maaaring muling ayusin. Ang huling tahi ay hindi na tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa isang pamilyang binuo ng katotohanan, pinatibay ng katarungan, at habang buhay, nababalutin ng wagas na pag-ibig.